Good morning! Welcome back sa Tutanlop, mga kapatids. Andito ulit tayo sa ating breeder's cage para naman ma-check natin kung pwede nang suksukan ng singsing yung ating mga YB. Kasi nga, hindi tayo makabili pa ng mga naka-register na leg band. Kaya i-comring muna natin sila. Sa ngayon, sarado ito ng ating mga kulungan. Medyo marami nga lang ito susi na to. Ating mga ang ating ibon na si Opal hayaan muna natin makarecover. Nandun siya sa pataas. After ng kanyang disgrasya, kailangan muna siya magpahinga. Dahil medyo malayo yung nasamahan niya na na wave. Nadami ng mga kasama niya. Nadami siyang napuntahan na lugar kahapon. Nung isang kahapon nga. I-check natin yung mga breeder natin kung ano na yung status. Diba, mamaya konti magdilinis na ng daddy ko. Subukan ko ng musik mamaya. Wala akong dala dyan. Mamaya. Siya pwede dito eh. Tagatas eh. Oh. Ito nga pala yung ibon ni Kuya Eddie. May pisa na yung ating ibon na acquire natin sa isang kaibigan. Na-acquire naman niya ng direct kay Kuya Eddie. Ito naman si anak ko ni anak to ni pinayaya natin. Anak to ni Sadel. Kay Milo? Hindi. Anak to ng tag-isa. Anak to nung tag-isang pinasuksok natin. Ang tingin ko kay ano to? Kay Dilaw. Kay Dilaw to, sigurado ako. Sure. Sure ako dito. Ito yung may revelation tayo Siya si Ilong. Isa siyang Vandenbroek na na-acquire natin sa kaibigan natin. Ang tagal na dito, siguro almost half year na siya. Hindi pa rin siya nangingitlog hanggang ngayon. Kaya ginawa ko, sinuksukan ko sila ng fake egg. Training egg. Ayan. Tapos nung nasanay na sila, na fake egg ang nasa bibliman nila, nilagyan ko na sila ng tunay na itlog. Kaya ngayon, meron na siya sisiw. At hindi kanya yon. Ay, saglit. Baka marinig nito. Baka marinig niya. Hindi niya anak yung inalagaan niya. Galing. Okay. Ito ang naging partner niya. Si Minucci. Ang ibon na maliksi, matik. Magandang kondisyon. Ang ganda ng kondisyon. Bilog na bilog. Pero nagsusubo siya. Siya ang partner ni siya ang jowa ni Ilong. Isa siyang Minucci. Vandenbroek naman si Ilong. Kaya lang, hindi na siya mangitlog nga eh. Yun ang medyo malungkot. Magandang ibon. Babaklasin ko na lang siya. In the future.
Mami Tutan, i-picture mo muna sila ngayon. Kukunin ko lang yung mga singsing. Naiwanan ko sa loob. I-picture mo sila isa-isa. Ang kilala mo? Milo? Ito, si Dilaw. Dilaw yan. Ang itlog Yung mo. nasa unahan. Ito si Jobson. Ano yung kilala mo? Nagtitinda rin tayo ng mga clip ring, singsing na pang old bird, saka mga lumang mga singsing, 5 piso lang, lumang year. Yung 2024, bibenta naman natin ng 10 pesos. Sa mga gustong bumili at kailangan nila magsuksok ng comb ring sa kanilang mga ibon, magsadya lang kayo sa tindahan namin sa Tutan Store. Located siya sa Carlaville Subdivision, Wawa 3, Rosario, Cavite. Doon nyo, makikita nyo rin yung masarap na pizza namin. Susukan na natin yung comb ring lang muna kasi wala tayong maisuksok na sing-sing po na brand new na club. Ito na yung anak ni Glenn. Bali, kukunin ko yung anak ni Glenn saka ni Alphonse. Medyo malaki na siya. Buti na lang nakita natin. Madalas, sa kaliwa ako naglalagay ng singsing. Yan, madalas. Yan. Medyo nag-aalangan na yung laki ng paa niya pero kakasya pa. Ayan. Ang technique naman dyan, para may pasok natin, kuha tayo mga laglag na pakpak. Ilapit mo. Mami Tutan. Ito siya. Ipapasok mo yung ito. Yan. Meron siyang siwang dyan ng ano. Since hindi kasya siya, pipilitin natin kasi kailangan nilang meron silang singsing pag sila naglalaro. Medyo malaki itong nakuha kong pakpak. Minsan, pwede na itong maliit. Yun. Yan. Tapos, stretch. Yun. Galing, di ba? Yan. Isa na siyang ganap na warrior. Yan ang pagkakataon nila para sila yung maging warrior na. Yun ako po. Ayun ang warrior. Ayan ang warrior. Masakit man na. Ayan. O ha. Ayun isa pa. PHA na white commercial ring ang ilalagay natin. Dahil medyo out budget tayo sa singsing ngayon. Additional siya sa magiging warrior natin ngayong Tacloban. Nasaktan siya eh pag pinwersa natin, baka dumugo pa yung paa, ma-damage pa. Kaya yan ang ganyang technique na gagawin. Yun. Ayos. Itong anak ni may kulay na siya. Nung baby siya, parang silver. Ngayon, malaki na siya. Naka-CFL nga pala siya. Anak siya ni Stitch sa ni Sablon. Isa siyang baby checkered na possible cock. Ito nga yung tatay niya, oh.
Isa siyang stitch. Yun ang ano. Na very nice ang ano, mata. Orange na orange. Napakaganda ng mata niya. Kagaya ng mata ni Milucci. Ito asawa niya. Isang parang ano siya, bull-eye. Parang bull-eye ang mata ni Sablon. Patingin. Nagbablock na pula ang ring. Ayan. Ng mata niya. Isa siya magandang babae. Nakakabcom din siya. Nakakabcom din. Kailangan natin makita yung ibang mga. Tingnan natin ito si Katarman. Nabasag yung isang itlog ni Katarman. Ito si Katarman. Yan pa na. Nag-fade na yung mga tatak niya sa pakpak. Dahil sa kakaligo niya. Wala na siyang tatak sa pakpak. Pero ano siya? Late pa uwian. Finish siya ng Katarman. Katarman Samar. Ito na lang itlog niya oh. Isa na lang. Siguro dumikit sa katawan ng nanay o ng tatay. Pag alis ng pugad, nabasag. Kasama yon sa disgrasya na nagaganap sa mga naglilimlim. Ito naman, titingnan natin to si... Ito. Medyo may ano na si... Ito, Santa Magdalena natin to. Santa Magdalena siya. 2 months bago na balik. Ayan, naka-leg band din siya ng ano, 2 months, 3 months, 3 months more. Isa siyang, isa siyang ano, kak. Isa siyang kak. Si Masbate, pinangalan ko dito. Masbate. Ang asawa niya, ito. Kulang nasa kabila yata, lumusot. Si Mother Dada to eh. Ito, nagmumuro rin to si Mother Dada. Siguro gustong manghinain ng mga buhangin. Dito siya napunta. Sabi, yan. Talagang stress ng ibang ibon natin sa loob ng kulungan. By the way, ang ating mga comb rings, hindi ko gagamitin ito lahat. Napakarami nito. Kung gagamitin natin na sa ating mga ibon lang. Binibenta namin ito ni Mami Tutan. Natulong tayo sa ibang mga kalapatids natin na walang kakayahan bumili ng mga nakaregister na club rings. Kagaya natin, kasama tayo doon. Hindi natin makabili tayo. Sana na in the future madagdagan pa yung mga warrior natin na 12 Pantakloban. Pero kung sakaling sa swerte magkaroon ng pagkakataon sa pooling, syempre ipoproduce na natin yung mga paninda natin na na mga accessories na kailangan ng mga ibon natin. Pati ng mga kalapatids natin. May mga tinda tayong fake egg, mga empty capsule doon sa tindahan. Sa tindahan natin ng pizza. I-feature ko sa inyo si Baba. Ito si Baba. Siya lang ang merong kuntil sa baba. Kaya baba. Kaya binangalan ko siyang Baba. Ayan. Ayan. Siya lang may kuntil sa baba. Oh. Saan? Sa dami nila, silang may kuntil sa baba. Magandang senyales na maganda siyang ibon. Dahil malalim ang kanyang lalamunan. Dito tinitingnan ng mga veteranong fancier ang kanilang pagpili ng gagamitin na malalim ang lalamunan niya. O pag open mo ng bibig, malalim ang lalamunan. Ibig sabihin, ang respiratory system niya malakas. Malakas siya. Malakas siya sa hirap ng liparan sa layo. Kayang-kaya niya. Yan siyang kak. Ang napangasawa niya nga pala yung
yung gift bird sa atin ni Boss Jerry. Andun, meron siyang 2 itlog na ngayon. At sana mapabuga natin ng medyo maganda-gandang linyada to. Isa siyang old line homer. Old line homer siya. Naka leg band siya ng comring na PHA na apple green. Malaking ano siya, malaki. Malaking ibon. Good size para sa isang nangangarera na ibon pang karera. Para sa track, maganda siya sa bugbugan. Yun ang kailangan natin, malakas ang katawan sa track. Lalo ngayong training, mas marami ang naglo-load ngayon. Ang laki ng percentage na inangat ng pigeon racing sa Pilipinas. Dahil sa ganda ng papremyo, ganda ng labanan, of course, kailangan number 1 yun, ganda ng premyo. Good system. Maganda ang ano ngayon, maganda ang nilalaroan natin kasi bagong club binalaroan natin. Ito nga pala si si Choco Stick. Niisip ko kung kakarga natin siya sa sa Kalawag. Oh, butas na. Nagmo-molting na siya. Masakit na katawan niya. Pero sa ganda ng katawan, maganda katawan. Naka-recover na siya. Magandang babae. Babae siya. Ang kanyang balahibo, red bar na may pagka-stencil. May pagka-stencil siya na brown. Pero sa ating mga nangangarera, ang tawag sa kanya, chocobar na mga datihan. Pero ngayong mga fancier ngayon, ang tawag sa kanya, red bar. Red bar na ang tawag sa kanya. Pero pinangalanan ko siyang si Choco Stick. Kagaya siya ng kamukha ng dati nating warrior na si Dark Choco. Ganyan ng balahibo ni Dark Choco. Ito, may bisita tayo. Galing sa taas. Ito. Nag-look visit. Nag-look visit yung datihan natin dito. Pinuntahan yata yung tatay niya. Ayan, ang inain. Ayan, ilalabas lang natin siya. Kasi po siyang hindi pa ganap yung kanyang mga feathers. Hindi pa ganap na malakas. Gusto bumalik Babalik na. Ito pa, may pa tayo. Siyang stencil. Stencil siya. Isang dark stencil. Dark ang pagka-stencil niya. Ang ganda ng pagka-stencil niya. Ang ganda. Rare to. Pwedeng, hindi ko alam kung pwedeng isali to sa rare color. Sa off color. Pero magandang ibon siya. Sino ba yan? Ang ayon sa aking mga pagre-record ko, cross ng Koopman saka ng Jansen. Anong name niya? Koopman ng nanay, Jansen ng tatay. Malaking ibon siya. Anong name niya? Ang papangalan natin sa kanya, si Black Stencil. Bata pa siya. Naka PHA pink. Black Stencil na pangalan niya. Kahit marami yung ibon ni Daddy Tutan, bata pa siya. Ating mga warrior, kailangan natin ipagpag. Kailangan natin ipagpag kami ng mga katawan. Ito yung na-aksidenteng nanakaw. Yan, may pa mga pakpak niya. Ano na siya? Naka-recover na. Hindi pantay yung pakpak Dahil binutbutan siya na nagnakaw. Ayan, hindi pantay. Bulo natin. May mga sign pa na kulang yung pakpak niya. Ayan, bago pa lang nagsisimula. Ayan. May 2 bagwis pa sa unahan na hindi
na tutuloy ang ano. Ito pa, kabila. May tagdalawa. May tagdalawang binunot na leg. Para hindi Isa makalipad. siyang cock. Ang mata niya ay pearl eye. Pearl eye siya. Original na PHA siya na pang MacArthur noong 2021. Hindi siya nailaro ng kaibigan natin. Na-acquire ko lang to sa isang kaibigan. Kaya hindi siya pwedeng alpasan dito. Hindi ko lang alam, pagka nagkaroon na siya ng pamilya rito, baka alpasan ko rin siya. Medyo ano na siya, maganda ng condition niya. Maganda ka, malaking ibon. Malaking ibon siya. Malaking ibon. Ito, kinukumusta ko sila everyday. Para makita ko yung condition nila. Plus yung pagkakataon na makita sila, makausap sila. Ikaw, Taiwan. Kumusta naman? Baka magtampo kay daddy. Oh, ito si Taiwan. Isa siyang hindi ko akalain na lalaki siya. Pilit ko siyang pinipairing. Pinipairing ko siya kay Baba, kay Kuba, kay dito kay Major Pain. Pinipilit ko siyang i-pairing kay Goku. Kaya pala hindi siya nakipag-pairing, lalaki siya. Lalaki nga. Kaya pala ayaw makipag-love life. Lalaki rin pala. Anyway, magandang ibon siya. Kaya ako siya kinip. Nanonotice nyo na mas marami yata yung mga gift bird sa akin. Kasi nung time na nag-apply ako abroad, hindi ko alam na na hindi pala matutuloy. Kaya pinamigay mga ibon ko noong time na yun. Kaya ngayon, panibagong sigla ulit ang dinala sa akin ng pag-iibon. Kasi supportan tayo ni Mami Tutan yun. Every time na naiisip ko yung mga ibon na inalagaan ko, more than 200 pieces, pinamigay ko lang 85 pieces. Binenta ko lang ng budget meal. Syempre, yung iba naka-return ako ng gift card. Plus, magagandang ibon na yung gamit natin. Tingnan natin ang condition ni ito si Chok. Yung makakulit. Kasi bilang. Ang kulay na to sa club. Ang kulay na to sa club ay yellow bar. Yellow bar ang tawag dito. Kaya ang pangalan niya si Dilaw. Kasi yellow bar siya. Magandang babae. Meron siyang dalawang itlog ngayon. Pangalawang clutch niya. Yung pangalawang clutch niya nito, after nitong magsubo siya, i-stop ko siya para makarecover yung katawan niya after niya maglimlim sa magsubo. Parang gusto ko siyang ibangga doon sa ibon natin na si Kulit. Aalisin ko yung babaeng si Goldie para palitan ko sila ng pairing. Niisip ko ibigay si Dilaw kay Kulit para makapag-produce tayo ng recessive yellow hetero saka cross ng yellow bar para marami tayo panlaban sa off-color. May panlaban ka na sa pooling, may panlaban pa tayo sa off-color. O nga pala, may tag team tayong dadating na sa dadating na Kalawag. Sana magawa natin ng paraan para makasali. Siyempre, nangarap lang din tayong makasungkit para matumbasan naman yung hirap natin. Sa lalo na ni Mami Tutan nyo. Alam ko yun. Ito nga pala siya cute.
Cute, kamukha siya ni Mother Dada. Pati Singsing. Pero ang Singsing niya, Capcom. Kaya hindi ako nalilito. Pag nasa taas lang, nalilito ako. Pag nakadapo sa bubong. Siya. Isa siyang healthy na babae. Na maganda ang size niya. Hindi siya ganong kalaki. Gusto ko siyang ibangga kay kay Major Pain. Kaya tinabi ko na si Major Pain. Pa tayo. Ito. Tinabi ko na si Major Pain dito sa Section 8 ng ating breeder's cage. Si Major Pain nga pala sa mga yan, maganda sila. Magandang pairing. Si Cute nga pala, para ma-reveal ko sa inyo yung lahi ni Cute. Si Cute ay isang Bastin. Bastin siya. Ganda no? Oo, magandang klase ang mga Bastin. Ang mga buntot ng mga Bastin, pencil. Naka-pencil siya. Pansinin nyo, ganyan ang buntot ng mga Bastin. Nakaganyan ang buntot. Yan ang nature nila ng mga Bastin. Kahit ganyan mo yung pakpak niyan, ganyan pa rin ang kinalalabasan ng buntot niya. Magandang sinyalis yun na alam natin na puro ang ating magiging hen. Plus yung ating si Major Pain, ibon to ng kaibigan natin na nag-stop sa karera. Yes, si Major Pain. Oh, Ganda din. isang magandang lalaki, malaki. Okay. Kukross natin sa Bastin. Kaya sila ganyan muna. Bibigyan natin sila ng pagkain para mag-usap silang dalawa over the... Ano yun? Overnight? Hindi. Hinihalan natin sila. Force pairing ang gagawin natin. Wala nang divider. Pero mas maganda kung may divider. Mas maganda yung magiging proseso. Titingnan natin. Baka kasya itong divider na sila. Overnight. Open. Pwede sila mag-check-in dito. Pero gagawin natin, pag-ihiwalayin muna natin sila. Ganyan ang tamang pagpe-pairing. Hindi, sumabit. Ayan. Ang may nest, ang merong pugad yung lalaki. Para magkaroon siya ng motivation plus territory. Hawakan niya na yung territory na yun para maging kanya. Tapos, itong natin, bibigyan natin siya ng pagkain din. Saka tubig. Siyempre. Lagyan natin siya ng naka-ready lagi yung mga pakainan natin kasi laging late ang daddy nila magpakain. Nahirapan kasi ako sa schedule ng tindahan namin ni mami nyo. Fresh water, patimin natin siya ng fresh water. Hindi lagi may gamot ang pinapainom natin sa kanya. Mahirap naman pag laging may gamot. Baka maluto naman, maubos yung nila. At least, inumin natin ng may gamot na tubig. Pero iba pa rin yung may mga probiotics sila. Hindi naman turn to... Sige, ikakat na natin ang video natin muna Pagka inabot nyo itong video natin na to, paki-click na lang yung comments box natin dyan para itapos ilagay nyo yung area nyo plus yung mga nasabi natin details nyo para may shoutout ko naman kayo. Just to make sure na nakapag-thank you ako sa inyo. So far,
maganda naman ang naging resulta ng ating mga gamot sa mga ibon natin. Kaya kumukonekta. Thank you for watching guys. Keep supporting Tuton Loop. Para sa atin to. Mabuhay tayo ng malaya. Lipad lang para sa pangarap. Yan pengen ako dalawang singsingam. Yun na.